Okay, so yun. Inyo at sa mga kabagis, this is Jubilito TV Official at eto na naman pumuli ang isang edisyon ng ating reaction video mga kalingap at kabagis, no? Pero bago pa lahat, syempre po, mega love shoutout muna kay Kuya Val Santos Matubang, kay Ate Edna Vlogs, kay Kalingap Rab, kay Roel of Malalag, Kalingap Netizens, Kalingap Subscribers, Kalingap Supporters, at syempre po ang ating mga Kalingap Partners, no? Mega love shoutout po sa inyong lahat. So ito na nga mga kalingap at kabagis, no? For today's reaction video, gawalan po natin ang reaksyon at muli po pagbibigay ng opinyon. Dito nga po, no, sa isa sa mga kalingap partners nating nagsusumikap. Although wala na po siya dito po sa sabihin na nating literal na bakuran ng kalingap, pero ipinagpapatuloy niya pa rin po, no, ang programa ng kalingap sa kanilang bansa. O, di ba? So may clue na kayo mga kalingap at kabagis, no? International na po ang landing pad na binuo ni Kuya Val Santos Matubang, hindi lamang po sa Pilipinas, bagkos ay nasa India na po, no? At hindi po may sasakatuparan yan kung hindi po dahil kay Kalingap Nico na naglakas loob na lumabas ng kanyang comfort zone at isakatuparan ang matagal nang pinapangarap ng ama ng kalingap na si Kuya Val Santos Matubang, na ang pagtulong po sa mga kababayan natin, di lamang sa mga Pilipino bagkos sa mga Indiano na rin po, no, na kababayan ni Kalingap Nico ay ma-experience naman po, no, ang salitang paglingap na matagal na po nating napapanood sa channel po ng Mag-amang Matubang. So nakakatuwa lang mga kalingap at kabagis, no, dahil si Kalingap Nico ay talagang masasabi po nating isang example ng kalingap partners na isinasakatuparan po ang programa ng kalingap. Umuwi ng India, nagtayo ng landing pad, at ngayon po, no, nakakatulong po siya sa mga kababayan niya, at ngayon isa pong kababayan po nating nasa India ang natulungan ng programa po ng kalingap. Diba? In behalf of Kalingap Nico ay isang kababayan po natin ang lumapit at ngayon po ay natulungan, no. Actually, mga kalingap at kabagis, itong interview ito or yung pagpunta nitong kababayan po natin sa landing pad nila Kalingap Nico ay isang buwan na po, no, mga kalingap at kabagis, no. At ang nakakatuwa lamang po dito, ang ending ng istorya ay yung paghingi niya ng tulong kay Kalingap Nico ay nagkaroon po ng magandang resulta. Diba? So to give you a brief context regarding po dito sa istorya ng kababayan po natin, ay isa po siyang OFW na nakapag-asawa ng isang Indiano, nagkaroon sila ng anak, at sa mga hindi po inaasahang pagkakataon ay alam niyo na, yung twist ng story ng buhay ay minsan ay dinadala tayo sa mga lugar na kung saan ay hindi po natin expected na mararating po natin, kagaya po ng kababayan po nating ito na nakarating po ng India at nakaranas din po ng struggles sa buhay. Ngayon po ay gusto niya nang bumalik sa Pilipinas at tignan po natin kung may sasakatuparan ni Kalingap Nico ang request ng ating kababayang si Ate Rowena dito po sa interview ni Kalingap Nico dito po sa landing pad na itinayo niya po sa India. So without further ado mga kalingap at kabagis, simulan na po natin ito. Hello po ate. Hello. Good afternoon po. Afternoon din po. Ayun po ate. Anong pangalan mo ate? Ako po si Rowena Candano. Opo. Ano po ako? Taga Naga. Sa Bicol din kayo? Bicolana din po ako. Bicolana Talagang din po kayo. Biruin nyo, no? Nakarating ang ating kababayang taga Bicol sa India dahil po sa pagmamahal. Diba? So pagpatuloy natin. Ano din po ako. Okay po. Tapos dito sa India? Dito sa India, sa Nawashar, Punjab, India. Nawashar, Punjab, India. Okay po. Ito po yung si ano? Ito po yung anak ko, si Arjun. Mark Arjun. Pogi na si Arjun ha? Mark Arjun Singh Pogi ng anak ni Ate Rowena, oh. Chumber. Family name po ng nila Arjun Singh? Arjun Singh Chumber. Chumber.
family name is Chumber. Chumber. Surname, yung last name. Last name. Okay. Ano po ate, paano po mga alam kayo mga kalingap landing pad sa India? Alam po kayo yung landing pad sa India, di ba? Para mahanap kayo dito sa landing pad. Ano po, napanood ko po yung unang-una po, kung ikwento ko po kung sa inyo kung paano ko po ang nalaman yung Kalingap team. Unang-una po kay Kuya Robin. Kay Kalingap Robin. Hanggang sa simula, hanggang sa ngayon, at hanggang po sa another team ng Kalingap na subscriber po talaga ako. So si ate pala ay talagang matagal nang sumusuporta, no, sa Team Kalingap, no. Yan ang maganda, no, mga Kalingap at Kabagis, no. Hindi po natin masasabi or hindi po natin alam kung kailan po natin unexpected event na hindi po natin masasabi kung kailan darating yung pagkakataon na yung tulong naman po ng Kalingap ang lalapit sa atin, na nangyari nga po dito kay Ate Rowena na nangangailangan ngayon ng tulong. At ito po, no, andito po ang Team Kalingap na ready pong ibigay ang helping hands, ika nga, no. At makikita po natin mamaya kung ano po yung naging buod ng istorya ni Ate Rowena, mga Kalingap at Kabagis, no. So magpatuloy po natin. Malaki din po tulong yung po para nanood kayo yung sa... Nanonood po talaga ako araw-araw, wala po yun, no skip ad. Kasi alam ko po na kahit wala man po akong financial na maitutulong, so yung panonood ko na lang pa, no skip ad, yun po yung parang maitutulong ko. At hindi ko rin po inaasahan na sa ngayon ay isa rin po ako hihingi ng tulong. Dahil po talagang kailangan po talaga namin mag-ina yun eh. Saka mahirap po talaga yung buhay. Ano po atin man nangyari dito? Bakit mamahirap lang po buhay? Una yung wala naman maayos sa trabaho yung asawa ko, on and off. Saka kumbaga sa para siyang naninibago dahil nagtrabaho kasi siya ng matagal. Ay wala po siya dito ng matagal sa India. So bali, para siyang naninibago. Kumikilala ng mga tao kung paano siya makakahanap na mapagtrabahuan. Actually po, welder po yung asawa ko. Kung iisipin, madali po siyang Indian din siya yung... Punjabi din po siya. Ano po siya, Nawashar. Talagang doon po siya pinanganak. Ang pangalan niya is Amrik Singh. Amrik Singh, Chumber. Tapos po, nung... Pero ano po yung... Saan po kayo kita? Yung mga punta siya Pilipinas? Saan po yung trabaho siya dati? Hindi po sa Pilipinas. Nagkita po kami sa Malaysia. Okay. Nang nagkilala po kami dahil sa isang kaibigan din. Kaibigan niya at kaibigan ko na hindi po namin parehas alam. Ganon. O di ba mga Kalingap at Kabagis, love conquers everything, ika nga, no. Kahit ibang lahi pa yan, basta alam niyo na, pag pumasok ang pag-ibig sa puso, ninuman ay talagang wala pong pinipiling nationality yan. Kagaya nga po sa nangyari sa istorya ng buhay ni Ate Rowena na nagmahal ng isang Indiano. Parang si Tatay Robin lang po yan, mga Kalingap at Kabagis, no, na na-inlove naman po, no, sa isang kababayan po nating taga Bicol din po na si Ate Pia. So magpatuloy po natin. Ngayon para kami nagkilala, parang isang magkaibigan lang. At that time is ako ay hirap din ako sa Malaysia dahil naging illegal din ako dahil niloko ako ng agent. Okay. Nakailang agent ako na kinukuha lang yung pera. Tapos sa maraming pangako, wala naman nangyayari. Hasang naging illegal na lang ako. Siya po... Alam nyo, ang nakakalungkot na part dito bilang isang OFW, no, mga Kalingap at Kabagis. Makikipagsapalaran po tayo sa isang bansa na kung saan ay wala pa po tayong we never set foot, ika nga, no, sa bansang ito. Wala tayong karanasan sa bansang ito. Makipagsapalaran tayo para sa isang magandang kinabukasan. Pero ito pong pangarap na ito ang sinasamantala minsan ng mga ibang tao, no, para makapanglamang sa kanilang mga kapwa. Katulad nga po ng nangyari sa buhay
ni Nanay Rowena na kung saan ay punong-puno siya ng pangarap na umalis sa bansang Pilipinas para makipagsapalaran nga po sa bansang Malaysia. Pero unfortunately po, no, mga kalingap at kabagis ay yun po, napagsamantalahan ang kanyang kahinaan at niloko po, no, ng sabihin na nating recruitment, no, agency, or di po natin masabi kung sa Pilipinas man yan or sa Malaysia mismo. Pero nandun na po yung salitang panloloko at syempre po pag sinabi po nating nilamangan natin ng ating kapwa ay kadalasan po meron pong perang involved dyan. At sabi nga po ni Nanay Rowena ay kumbaga parang nag-TNT na lang siya dun, no? Kasi syempre minsan bilang isang first time OFW, minsan nanghihiram tayo ng pera, no? Para meron po tayong pang-placement, meron po tayong panggastos, tapos ganyan pa po yung nangyari sa kanya. Kung uuwi tayo ng Pilipinas, paano natin mababayaran yung mga inutang natin in the first place para po makarating sa bansang yan? So siguro po ang ginawa niya, naging practical na lamang po siya, no? Total nandoon na rin lamang po siya, naghanap na siya ng pwedeng pagkakitaan. Yun nga lang po, ang estado niya bilang isang residence ay TNT nga po, no? So pagpatuloy natin. Yung parang sumagip din sa akin sa Malaysia. Siya lang matulong sa iyo. Tinulungan niya ako nang makilala niya ako. Sabi ko sa kanya, para kumbaga sa biro-biro lang, hindi seryoso na sabi ko, just in case ba na kailangan ko ang tulong mo, matutulong. Sagot niya sa akin, walang problema. Kung kaya ko, bakit naman hindi? Sabi niya sa akin, ang sagot niya. So that the time na yun, nahirapan, ang isang illegal sa isang bansa, mahirap ka makapagtrabaho. Exactly, mga kalingap at kabagis, no? Talagang, syempre po, ikaw na namamasukan ay maghahanap ka ng trabaho, ang unang hahanapin sa iyo yung residency mo po, no? Kahit anong bansa po yan, mga kalingap at kabagis, no? Unang hahanapin dyan residency, yung legality ng pag-i-stay mo sa bansang yan, ang unang ina-identify ng employer, at kung nakita nila na may residence permit ka, ay hindi ka mahirapang maghanap ng trabaho. Pero pag ikaw naman po ay wala ngang residency or yung TNT, ay dyan po na-exploit yung mga kababayan po natin na minsan po ay tinitake opportunity ng mga employer po, no? Na minsan underpaid, walang benefits, at in the same time minsan hindi pinapasweldo. Yun po yung mga yun po yung mga bagay-bagay na tinitake opportunity minsan ng mga employer sa mga ganitong kababayan po nating walang residence permit, ika nga, no? So pagpatuloy po natin. Kasi syempre hagahingian ka ng ng working visa. Yung trabaho na yung asawa mo, welder doon sa Malaysia. Welder siya. Hindi ko dati, welder siya doon. Tapos marami na din sa tulong niya din, marami na din siya sa akin na kumbaga sa nagastos na para makuhaan ako ng visa, na yun ang naloloko din naman. Kaya ang nangyari, sabi ko, uwi na lang ako ng Pilipinas. Okay. Or the time, nung magkakilala kami, nagsama kami sa Malaysia dahil sa tulong na rin, dahil ng time na yun ay kinulong na ako ng amo ko. So ibig sabihin, talagang yung napangasawa ni Ate Rowena na Indiano ay hindi naman po siya iniwan, no? Talagang pinakita niya rin po yung sincerity niya sa ating kababayan. At nagka-developan na rin, no, by the end of the day, at nagmahalan, at ito nga po ang produkto, no, ito pong kanilang anak, na kung saan ay masasabi po nating even though yung struggles nila at that time ay sinuklian naman po ng blessing, no, ng pagkakaroon ng isang poging-poging anak, ito pong si Ate Rowena. So pagpatuloy po natin. Marami akong paghihirap na dinanas sa Malaysia na walang nakakaalam. Sa ako lang, tinago ko lang yun sa akin dahil ayaw ko mag-alala yung pamilya ko. Para may mahirap lang yung matakot. Ang hirap po, ang sarap lang pakinggan na nasa ibang bansa ka na akala nagtatrabaho, pero ang hirap po talaga ng buhay na nakikipaglaban ka. Yung nang time na yun, yung tinutulungan niya ako, sabi niya sa akin, wala ka naman pa, dito ka na lang sa apartment namin. Kasi may pinsan din siya na dito ka na lang.
So hindi ka hanggang yun na nga po, nag-live-in na po kami. After 2 years, after 1.5 years, ito na nga po siya. Ito na po yung naging anak namin. Yung anak na ito, yung sa Malaysia? Ito lang po, wala po siyang ibang anak. Okay. Ito lang po, siya lang po talaga. Nag-iisa lang po talaga siya. Tapos, sabi ko, umuwi na lang kami. Ayaw kung yung bata is maging, yung future ng bata ay masira. Uwi na lang kami ng Pilipinas. Undocumented, parang uwi ganun. na kami sa Pilipinas, saboy. Na-aksidente po siya ng time na yon. Before lockdown, na-accident. Pag may trabaho, ito yung born na sa Malaysia. Opo, pinanganak po. Tapos, kailan mang mauwi kayo mga Pilipinas sa Malaysia? Malaysia, mga puntang uwi kayo? Nang umuwi kami ng Pilipinas, 4 years old na siya. 4 years old na 4 years old na siya nang inuwi ko sa Pilipinas. Kasi ang iniisip ko ay, ayoko siyang masira yung future niya. Kasi syempre, hindi naman siya pwedeng mabigyan ng, permanent residence resident. visa. Kasi noon yun, nung kay Pero Bada. yung pag umuwi kayo, yung passport na siya, yung Wala po siyang passport, po lang siya, yung travel pass lang yung gano'n. Ang binigay sa kanya travel pass, saka yung birth, yung yung sa ospital na kung saan talaga siya ipinanganak. Nakatibayan, ako yung mother, na anak ko talaga siya. Parang hindi pa birth certificate yun. Nilakad namin sa immigration. Tapos, wala naman po kaming binayad na penalty doon kasi amnesty. Muli po kami amnesty. Okay. So, para may exit din kayo doon sa Malaysia. Ayun na po ang nangyari. Hanggang ngayon, hindi pa po. Tapos yung doon sa pagmadating kayo Pilipinas. Pagkatapos ng 1 taon, aksidente yung asawa ko. Nahulog siya sa scaffolding. Sa Malaysia? Sa Malaysia. Bali itong left side niya, nabali yan. 1 year siyang walang trabaho. Okay. Kaya after noon, na medyo umuki-uki naman yung paa niya, hindi po talaga siya makatrabaho. Ako naman yung... ikaw namang Ako yung nagkasakit, nagkasakit ako 2018 na talagang payat. Andito po yung picture ko na talagang grabing butot balat na lang ako dahil na hindi ko po alam, thyroid pala. Mayroon hanggang ngayon, kaya ako, lifetime medication ako sa thyroid. Kaya, gayon po, ang hirap din ng pinagdaanan na pagsubok. Pero, sige lang kami. Opo. Hanggang sa dumating yung okay na siya, ang sabi sa akin na punta kayo ng Malaysia. Okay. Sabi niya, Pinabalik. tatay niya, kaming dalawa, balik kayo ng Malaysia. Pero hindi po kami nakapasok ng Malaysia. Kasi exit lang kayo. Oo, hindi kami pinapasok ulit ng Malaysia kasi استعدوا للانطلاق في رحلة. هل الكل مرتاح؟ هناك مساحة كافية. لدي مقعد. Kasi hindi pa, sabi sa amin sa immigration, tapusin muna ninyo yung 5 years ninyo. Wala namang problema, nag-overstay kasi kayo dito. So wala namang kayong problema kasi wala namang kayong criminal record. Overstay lang naman kayo. So hintayin ninyo yung 5 years. Naka 3 years pa lang kami noong time na yun. So 2 taon pa. Yan po ang problema, no, mahalingap at kabagis, no. Dito po sa UAE parang ganoon din po, no. Pag ikaw po ay nag-overstay, tapos syempre may karampatang penalty po 'yan sa mga araw na ipinapatak na kayo po ay nag-overstay sa ibang bansa. Yung pong mga ibang kababayan po natin, ang ginagawa po nila is nag-a-apply na lamang po sila ng amnesty. Pero unfortunately, pag nag-apply ka po ng amnesty, makakauwi ka po ng bansa natin, no? Makakauwi ka po ng Pilipinas. Pero may may set na years kung kailan ka pwedeng bumalik, no, sa bansa na nagbigay sa iyo ng amnesty para makauwi. Kung maganda po ang record ninyo. Wala po kayong criminal records and at the same time ay wala po kayong outstanding na kaso sa bansang inalisan ninyo. Katulad nga po ng nangyari kay Nanay Rowena na maganda naman po ang kanyang record, kaya ang sabi po ng immigration is maghintay na lamang po, no, ng 5 years, no, para siguro po makumpleto yung minimum na numbers of years na nakapag-exit ka
sa bansang inalisan mo at that time? Kaya, so, dinandong kami sa Thailand. Ang sabi ng asawa ko, bakit hindi nilang kayo, kasi gusto niya makita yung lolo niya. Punta kayo sa lolo mo, sa mabisitahin ninyo. So, pumunta po kami dito sa India, kasi nandoon na din lang kami sa Thailand. Pumunta po kami dito sa India, March 10, 2020. After 2 weeks, nag-national lockdown. Lockdown na. O dito na po kami na-stuck. Meron po kaming 1-year visa na pwede po kami pabalik. Yun po talaga ang kinuha ako para makabalik-balik kami. May return ticket. Yung March 20 or 25, mga lockdown na po yun. Ayun, nag-lockdown, nag-umpisa yung lockdown. Tapos, may return ticket kami. Hindi na namin yung nagamit yung return ticket na yun kasi nga walang biyahe eh. Para may madating kayo dito sa India, meron pa kayo return ticket para may kita na ngayong asawa mo at saka yung papa niya pag mabalik kayo nga ulit. Babalik kami. Tapos sabi sabi nung asawa ko, para makita naman ito yung lolo niya. Yung side ko, makita naman. Kasi hindi natin alam ang panahon. So, ganun po nga ang nangyari. Hindi po naman natin inaasahan yung lockdown na paghihirap ng buhay, na nawala ng mga trabaho. Tapos, siya din kami talaga na nung lockdown, wala din pong trabaho. Daming naperwisyo. Kaya, hanggang sa ngayon po. Ngayon, dahil ng 2022, medyo maluwang na medyo okay na. Medyo okay na po. Pero pinag-aral ko siya, nakiusap ako sa school na tanggapin siya dahil ayok masira yung future niya. Kasi kung hindi po natin, kasi alam po hanggang kailan matatapos yung lockdown, di ba? At that time, yung COVID, hindi po wala pong nakakaalam kung kailan matatapos. Tama po. So, nung pinag-aral ko po siya, sabi ko, kasi dito yung elementary hanggang grade 5 lang naman. So, sabi ko, pagtas mo ng elementary dito sa Punjab, uwi na tayo. Hirap na hirap po. Akala po namin. Grade 5 lang siya na. Oo, grade 5. Tapos, katatapos niya lang hindi ko na po siya in-enroll ng grade 6. Kasi first year na dito yung 6th class is for high school na yun na. So sabi ko, para hindi na maging komplikado, uwi na lang tayo, huwag ka na mag-enroll. Pero, umaasa ako na lagi ako nagpipray na, Lord, paano? Wala naman trabaho na, everyday, meron naman, makain naman kami. Minsan nakaka-extra ng trabaho yung asawa ko. Sa pagkain, wala po. Welder din trabaho na yung asawa. Welder din po siya dito. At saka po, gusto niya din mag-apply ng trabaho. Ang gusto niya, sige, umuwi na kayo sa Pilipinas para maayos yung buhay ninyo doon. Pagkatapos na maging okay na kayo doon, settle na kayong mag-ina. Ako naman ang mag-a-apply ng trabaho sa ibang pero sa ngayon... Apply ka ng trabaho dito sa Punjab? Ako po. Nag-apply po ako, nag-exam po ako sa ka-interview, nakapasa po ako. Ang problema din... Anong trabaho mga yun sa apply na kaya po yun? Sa institute, sa IELTS. Nag-interview ako ng mga applicant na mga estudyante ng mga aplikante papunta ng UK, Canada, Australia. Study visa. Study visa lang yung. Hindi rin po ako nagtagal, mga 1 year lang ako nakapagtrabaho. Kasi may sakit nga po ako. Minsan may time na okay ako. Dito po baga is no work, no pay. Ano po sakit ng sayang po ate? Ako, diabetic ako. Diabetic. Tapos, thyroid. Dalawa. Type 2 diabetic and type 2 thyroidism. Na under medication din po ako na talagang, yun na po ang maintenance ko. Kaya yung sweldo ko, napupunta din lang sa gamot ko. Sa gamot. Kaya, puro gastos lang yun. At least po, nakakagaan na din po yun hindi ko na kailangan na humingi. Tapos po, yung mga, pag may tapos na lockdown, di ba, after 3 months or 4 months lang, pag medyo maluwag lang, mga after lockdown, hindi naman kayo kailan man rin yung sa visa, yung spare lang yung 2021? Yung spare na, di ba? Ayun na nga po. Hindi na kayo mga renew yung sa visa? Hindi po namin na-renew dahil nga wala po kaming pera na pang yun ang problema. Lakad. Tapos akala naman ng tatay nito na
makakaalis ulit siya agad. Pero nahirapan po siya mag-apply ng time na yun kasi yung mga agent na nanloloko. Yun. Eh sabi ko, wag ka magbibigay ng pera kung may pera man. Kung makahanap ka ng pera, wag mong basta ibibigay. Dapat sure. Mahirap po talaga kasi katatapos na sino po magbibigay ng pera na katatapos din ng lockdown, wala mga trabaho, yung mga negosyo is bagsak lahat. Kaya yun po ang hirap po nung time. Tapos po ate, mga yung mapunta kayo dito, mahingi naman tulong para mauwi kayo. Opo, kaya po ako. Actually po, nakita ko po yung yung video po ninyo na kay yung isa pong Pilipina na tapos sabi, nagkaroon po ako ng idea. Sabi ko, ano kaya kung kontakin ko si Kalingap Nico, nahingi ako ng tulong sa Kalingap. Na alam kong, akala ko po nga is hanggang tagapanood lang ako, taga-like, taga-share, taga-ano. Eh hindi po pala, isa din ako na nahingi ng tulong na talaga po wala pong kakayanan ng asawa ko sa ngayon na mapauwi kaming mag-ina dahil kung Malang ticket passport lang, yung passport po lang at ticket, siguro pwede pong makahiram. Pero po talaga yung penalty is malaki po kasi Overstay kasi. malaki po talaga. Kaya yun po ang iniisip ko po naman kasi kung paano po yung pag-aaral niya, matitigil po siya. Kung sayang. Kasi siyempre yung bata na siya. Ilan taon na siya? 12. 12 years na siya. Magi-grade 6 na siya. Grade 6 na lang. Pag magtigil na siya trabaho, mga sira na yung future na siya. Ayun na, yun po ang iniisip ko. Kaya po ako, naisip ko, hindi po ako makatulog. Lagi kong iniisip, sino kaya ang pwedeng tumulong sa akin? Dahil wala naman ako. You could be in Bali for the summer. You could travel miles and miles to dine on Turkish cuisine. Kung wala naman ako maingian ng tulong dito. Para pang-note kayo yung sa Kalinga para may meron pa kayo asa yung sa doon ko biglang kumislap yung ko yung makikita, yung biglang Kalingap, sabi ko, noong pa talaga naiisip ko na yung Kalingap, pero sabi ko, paano ko sila makukontak? Paano ako hihingi ng tulong? Paano ako hihingi? Sino? Si Kalingap Robin, si Kalingap Rab, si Kalingap. Basa ko lang yung comment, diba, comment na po kayo yung video na si Lawrence, yung last na video. Opo. Tapos yung hingi na kayo man tulong doon sa mga basa ko lang yung comment lang lahat dito na mga kusa na ma-share yung Kaya yun na po na biglang sa isip ko, ay si Kalingap Nico pala, nandito sa Punjab. So yun ang mga Kalingap at Kabagis, no? Isa po itong typical ng istorya ng mga kababayan po nating nakikipagsapalaran no? Sa ibang bansa. And at the same time ay punong-puno ng pag-asa na mapapabuti rin po ang kinabukasan nila sa pagtatrabaho bilang isang OFW. Pero unfortunately, may mga turn of events nga ang nangyayari sa ating buhay na unexpected events na kung saan ay sinusubok po tayo ng pagkakataon. Katulad na lamang po ng nangyari kay Ate Rowena na kung saan ay nung time na sila po ay pumunta ng India ay inabutan po sila ng lockdown noon, kasagsagan po ng COVID. At syempre po, mga Kalingap at Kabagis, no, nag-overstay na po silang mag-ina dito po sa India na kung tutusin, malaki po. Malaki ang penalty niyan pag nag-overstay sa ibang bansa. At yun po yung inilapit no, dito ni Ate Rowena kay Kalingap Nico dahil nga po sa hirap ng buhay ng kanyang asawa diyan sa India ay mas pinili niya po no na umuwi na ng Pilipinas kasama ang kanyang anak na napagkasunduan naman nilang mag-asawa na kung saan ay nakikita nilang mas magiging maganda po no ang buhay nilang mag-ina dito sa Pilipinas pag sila po ay nakauwi. Kaso nga lang po ang problema yun po yung penalty ng overstaying and at the same time ay yung gagastusin po no sa pagbili ng ticket at pagpapasaayos ng mga dokumento.
So, this interview was taken almost 1 month na po, no, mga kalingap at kabagis, at marami na po ang nangyari after nun dahil tinulungan po, no, ni Kalingap Nico. Ito pong kababayan po nating na-overstay dyan po sa India kasama ang kanyang anak. At may mga generous din pong sponsor si Kalingap Nico na nagpaabot ng kanilang tulong para may sakatuparan yung pag-uwi ni Ate Rowena at ng kanyang anak sa Pilipinas. At sa recent video upload ni Kalingap Nico po, no, mga kalingap at kabagis, ay nakauwi na po, no, itong si Ate Rowena kasama ang kanyang anak. So, nag-viral po ito, no, mga kalingap at kabagis, sa YouTube channel ni Kalingap Nico. At suportahan po natin, mga kalingap at kabagis, no, ito pong ating kalingap partners na si Kalingap Nico na talagang nagpupursige sa bansang India para may palaganap po, no, ang pagtulong di lamang po sa kanilang mga kababayan. Ngayon, tingnan po nakita naman po natin na ultimong kababayan po nating nasa India ay natulungan po, no, ng programa ng Kalingap. So, anong masasabi ninyo, mga kalingap at kabagis, di ba? Kailangan po nating lumabas sa comfort zone natin bilang isang kalingap partners, no, para po makilala at tangkilikin ng mga viewers. Katulad na lamang po, no, ng tinatamasa ni Kalingap Nico ngayon. 'Di ba? May iba po kasi natatakot lumabas sa kanilang comfort level. 'Di ba? Iniisip nila baka pag umalis po sila ng diet ay walang views. Pero tingnan niyo naman po, no, ang nangyari kay Kalingap Nico. Naglakas loob na lumabas ng Pilipinas, umuwi sa kanilang bansa, sa India, nagtayo ng landing pad. Pero tignan nyo ang number of views niya ngayon, mga kalingap at kabagis, no? Ang tataas po. Kasi po, ang mga viewers, matatalino po yan, mga kalingap at kabagis, no? Ang mga kalingap viewers, matatalino po yan. Pag nakikita nila na ang isang kalingap partners ay talagang nagpupursige na tumulong at isa katuparan ng programa ng Kalingap bilang isang charity vlogger, ay susuportahan at susuportahan po kayo niyan, mga kalingap at kabagis. Katulad na lamang po ng pagsuportang ibinigay ng kalingap netizens dito po kay Kalingap Nico. So yun, no, mga kalingap at kabagis, we do hope na si Ate Rowena ay siguro nakauwi na yun, no? It's been 2 days nung na-upload yung video. At I think ay nakapag-reunion na po sila ng kanyang mga kamag-anak dyan po sa Naga, sa Bicol. And we do hope na sa mga darating na araw ay makapag-enroll na ang kanyang anak at lalo-lalo na pasukan na, magpapasukan na. May sakatuparan at may pagpatuloy niya yung kanyang pangarap na makapag-aral at lalong mapaganda, no, ang kanilang buhay, ang kanilang pangarap na makaahon sa kahirapan. At we do hope na one of these days, mga kalingap at kabagis, no, ay muli po silang magkikita bilang isang buong pamilya kasama po ng kanyang asawa na naiwan po, no, sa bansang India. So yun, mga kalingap at kabagis, no, hanggang dito na lamang po. Muli, maraming salamat din kasi dulo po ng ating reaction video ngayong araw na ito ay nasamahan niyo po muli si Jubilito TV Official. At muli po, nagpapaalala po ang inyong host. Sa mga hindi po nakasubscribe sa channel ko, Val Santos Matubang at Enda Vlogs, Kalingap Rab, Ruel of Malalag, Kalingap Netizens, no, supportahan po natin ang mga channel ng ating mga pinagpipitaga ng charity vloggers. Ganon din po, pag nagustuhan nyo po ang ating video for today at hindi pa po kayo nakasubscribe sa channel ni Jubilito TV Official, ay pakisubscribe na rin po ang ating official YouTube channel, no? At take ko na rin po ang opportunity para magpasalamat sa mga sumusuporta at patuloy pong nagsusubscribe sa ating YouTube channel. May 69,000 subscribers na po tayo, mga kalingap at kabagis. Road to 70 na po tayo. 70,000 subscribers, and we do hope by the end of this year's, yun po ang ating tinatawag nating nilulook forward, no, mga kalingap at kabagis, no, ang 100,000 subscribers. Sana po makaabot, no, at sa tulong na rin po ng Kalingap Netizens sa pagsusubscribe sa ating official YouTube channel. So muli, mga kalingap at kabagis, once again, Jubilito TV Official, proud member po ng Team Cause at ng Karepa Year 2024. As I always say, mga kalingap at kabagis, peace, God first. God bless po. Bye!